What is up guys? Update na naman po sa ating Philippine Stock Exchange investments. So makikita nyo guys, no, ang total account equity value na ng account natin sa Call Financial is 301,230.41. So in profit tayo in total. And mamaya pakita ko rin sa inyo, nagbenta na tayo nung Robinsons stock natin. Pero for today, kita nyo, grabe yung portfolio gain loss natin. Actually, loss tayo. Portfolio loss natin is nasa 8,000. Tapos, ang day change is nasa 4,000. Pero, all in profit tayo. Kasi ang total punan na natin is nasa 300,000. So, ngayon, 301,000 na siya. So, profit. So, goods yun, guys. Now, guys, kung gusto nyo matuto kung paano mag-invest sa Philippine stock market, kung gusto nyo ng generational wealth, long-term for your retirement para sa pamilya nyo, guys, panoorin nyo itong video na to hanggang sa huli. Pakita ko sa inyo yung mga tips at saka yung journey ko dito guys sa Philippine Stock Exchange. Are you guys ready? Let's go! Alright, so mapapansin nyo guys, no, sa mga nakaabang sa ano natin, sa journey natin, nag-restart tayo ng ating Philippine Stock Exchange journey this year, 2026. Dati, sumali na tayo, pero winidraw ko lahat yung pera ko dahil nag-start ako mag-invest sa ibang way. Like, halimbawa, sa mga rentals, sa mga real estate. Pero ngayon, I decided 2026 na mag-invest na and go all in sa Philippine Stock Exchange. Okay. Bakit ako confident dito? Kahit whatever market, kahit mapansin nyo ngayon yung market ngayon, di ba, ang bagsak dahil nga sa wars, sa oil, di ba? So ang maraming issue. Pero confident ako kasi meron tayong Truly Rich Club. Ayan. So yung Truly Rich Club guys, matagal na sila yung nag-guide sa atin kung anong bibilhin at kung anong ibebenta na stocks sa Philippines. Okay, so kung wala pa kayong Truly Rich Club, ito yung pinakagusto ko sa Truly Rich Club. So makikita nyo, yan sa screen, kung ano yung mga kailangan bilhin. Like for example, for this month, May 7, okay, ang pinaka-update nila guys is to buy AP or yung Aboitiz Power and also yung JFC or yung Jollibee Food Corporation. Okay, and then ito pa yung mga nire-recommend nila and yung may mga matatas na dividends. So, explain ko sa inyo kung paano lahat guys. Kung wala pa kayong Truly Rich Club, click the link dyan sa description at saka sa pinned comments. Mag-register at mag-sign up na po kayo. Meron po siyang monthly membership which is very valuable lalo na kung nag-i-invest ka consistently sa Philippine stock market kasi yun ang ginagawa ko. Okay? Pero i-share ko lang sa inyo guys, again, yung journey ko sa Philippine Stock Exchange. Okay, so for this month, okay, Aboitiz Power, JFC. So makikita nyo guys, no, Aboitiz Power, bumili ako niyan guys. Okay, kung makikita nyo, yung Aboitiz Power natin, ito yung portfolio ko. So makikita nyo, 300,000 guys, no. Ayan, meron tayo, nasa yung Aboitiz Power ko? Ayan. Meron ako Aboitiz Power, 16.38%. Aboitiz Power, 16.38% ng portfolio natin. So as of right now, loss siya. Meron tayong 1,100 shares. Konti pa lang. Not bad. Okay, so goods. Jollibee Food Corporation, wala ako guys. So most likely, in the coming days, bibili ako niyan. Okay? Tapos itong ginagawa ko lagi sa Truly Rich Club, lagi ko siyang filter by dividend yield. Okay, so filter natin yan. Yung pinakamataas lagi, yung nandito sa taas guys. Okay? So, for example, Semirara. Okay, last time bumili ako niyan pero ngayon naka-hold na siya. DMC, naka-hold din siya guys. Okay, kaya hindi mo na ako bumili. TEL or PLDT. So nakalagay dito guys, no, yung TEL is continue buying, sabi. And then nasa 7.70% ang dividend niya, which is good. And then negative 27.91% from target price, which is good. Yan yung mga gusto ko, yung mga more than 25%. So bumili rin ako niyan. So kung makikita nyo guys sa Call Financial natin, meron akong Telco, ayan, PLDT. Nasa 16.63% ng portfolio natin. Meron akong 40 shares lang. And as of right now, loss siya. Pero okay lang. Okay? So most likely,
tuloy akong bibili niyan. Okay, so kung makapansin niyo guys 'no, yung mga main, stocks ko hindi lumalampas ng 20%, okay? Kasi yan yung, suggest ng Truly Rich Club. Okay, so most likely ida-diversify natin 'yan. So huwag kayong, lalampas ng 20%, okay? So tingnan natin yung next. So next naman is, MBT or Metrobank. Okay, sa Metrobank naman, makikita niyo 7% ang dividend, -32.65% ang, percentage from target price, which is gusto ko 'yan, and ang suggest nila is continue buying. Okay, so makikita niyo sa, portfolio ko meron din akong MBT, Metropolitan Bank, nasa 16% ang, nasa portfolio natin. So yun, today profit siya, 600, goods. Okay, goods tayo diyan. Next naman guys is, FGen. FGen is, first gen corp, and 5.40% ang dividend yield niya. Negative 48.70 yan. Ganda nito. Grabe. Pag nag-positive to, laki ng profit natin dito, guys. So, sa FGen, meron din ako. Ayan. So, sa FGen, meron akong 12.80%. Kita nyo, grabe. Today, laki ng loss ko. 3,000. Pero okay lang yun, guys. It's just digital or paper loss. Maglo-loss lang talaga kayo dito, guys, kung nagbenta kayo ng stock at a lower price nung time na binili nyo siya. Okay? So, dun lang kayo maglo-loss. So, wag kayong magpapanik kay wag kayong magbebenta ng loss kayo. Kasi dun lang talaga mag-show na loss kayo. Okay? So, yan. Okay lang yan kasi hindi naman tayo nagbenta ng shares. Eventually, tataas pa yan. Okay, bibigyan ko kayo ng sample kung saan tayo nag-profit. Like yung Robinsons, mamaya papakita ko sa inyo yan kasi nag-profit tayo doon. Okay? So, isahin ko muna. So, ito yung sabi ko. Ito na. Robinsons RHI or yung Robinsons Retail Holding. Nagkaroon sila ng update na magde-delist na to. Okay? Pero in profit na kasi ako kaya inunahan ko na. Nagbenta na ako. Okay? So, kita nyo guys, no, hold na siya. So, doesn't matter kasi binenta ko na yung shares ko. So, makikita nyo guys dito. Makikita nyo yan. Kaya wala na akong RHI dito sa portfolio ko. Makikita nyo yan guys dito yan sa monthly ledger ko. Okay? So, dito sa monthly ledger ko, makikita nyo, ayan, nag-sell ako nung May 5 nung aking RRHI. So, makikita nyo na, nagbenta ko yung 800 shares ko. Okay? At a unit cost of 47.9, 38,320. Okay, may transaction fee lang siya. And net amount is 38. And then, wag na ito. Ang cost niya nung inano ko siya is 29,000. So, nag-profit ako ng kulang-kulang 8,330 sa pagbenta ko nito. So, yun sinasabi ko sa inyo. Binili ko siya at a lower price and then ngayon binenta ko na at a higher price. So, nag-profit tayo ng 8,330 for selling these shares sa RHI. Okay, ngayon guys, importante talaga na meron kayong Truly Rich Club kasi eventually magde-delist na to. So, nagbibigay sila ng update. So, pakita ko sa inyo yung update na ginawa nila sa RHI. So, dito yan punta kayo dito sa, nasan na ba yun? Updates dito. Sa updates, tapos, teka lang, nawala ko. Yun. Sa stock alert. Yan. Pag clinic nyo tong stock alert, ayan, makikita nyo, sabi dito, ayan, actually no March 30 pa sila nag-announce na magkakaroon ng tender offer ang RHI na bibilhin nila lahat ng mga stocks at 48.95. Okay? So, ako nabenta ko yata ng around 47. So, okay na rin yun. Okay? So, I think magkakaroon sila ng meeting this May for the delisting nitong RHI. So, itong mga ganitong klaseng updates guys is very important kasi kung hindi nyo alam to, kasi hindi kayo nag-log in, wala na. Pag lumampas na dun sa time ng delist, hindi nyo na mabebenta yung stock. So, very important talaga na meron tayong alam na ganitong mga updates. Kaya, very valuable yung Truly Rich Club, guys. Kasi sasabihin nila yung mga gantong klaseng update. So, ako hindi na ako nag-antay sa tender offer kasi nakita ko naman na profit ako. Kaya, nabenta ko na po yung aking RRHI stocks. O, di ba? So, yun. So, kita nyo guys, meron akong mga iba pang mga mga stocks sa BDO, DMCI, DNL, pero maliliit lang yung percentage. Sa Monde, sa RL, sa Robinson, sa Mirara, Security Bank, ayan, kung makikita nyo maliit lang yung mga percentage. Pero eventually, pag nag-suggest ang Truly Rich Club, bibili tayo. For example, itong JFC, most likely in the coming days, bibili tayo ng Jollibee Food
Corporation na stock. So grabe guys, sobrang excited tayo. Ang goal natin dito guys, by the end of 2026, yung magiging total equity value ng account natin would reach about 1 million pesos. Pero ang pinaka-ultimate goal natin is to have a dividend passive income monthly of 1 million pesos per month. So very possible yan guys. Pero medyo malaki yung kailang equity natin sa ating account. Pero kaya yan. Okay? So mangarap lang tayo ng mangarap and talagang kung may goal tayo, posible yan. And ang magbe-benefit na dito, of course, yung retirement ko soon. And then yung future generation, okay, sa anak ko, sa mga apo ko. Okay? So yun ang kagandahan guys ng stocks, and it's very liquid. Semi-liquid kasi kung gusto mo nang magbenta, lalo na pag positive, pwede, and then ma-withdraw mo siya. So yun gusto ko sa Philippine Stock Exchange kung bakit nag-decide ako na mag-focus dito. Yun. So yun guys, I hope na inganyo kayo sa journey natin. Tutuloy-tuloy ko lang to. And then let me know what you think sa mga investments na gusto nyo. Gusto nyo ba ng stocks, ng Philippine stocks, or ayaw nyo? Or mas gusto nyo ba ng crypto? Mas gusto nyo ba ng mga rental properties or other businesses? Let me know guys. Mag-engage tayo dyan sa comment section. And I hope you enjoyed this video. Yun lang po guys. God bless you all. Again, this is Mr. Fish Vlogs. Have a great day. Bye!